meron ba kayong specific strategy or plan to counter disinformation na usong-uso yan, especially during election day? Example, pwede may magpalabas ng image na sasabihin, oy teka, sabi ni Comelec Chair, hindi pwede mag-transmit before 7 p.m. Pero ito, may mga dokumento kami. Tapos kumalat sa social media, pinag-usapan, at pwedeng maraming maniwala na, oo nga, no, nagkadayaan. Simply because of that. Yun po yung kagandahan ng meron transmission sa iba't ibang entities mula sa PPCRV, NAMPREL, a majority party, minority party, at sa mismong media. Bakit po? Kahit paano, pwede mag-compare sila o pwede sila mag-confirm doon sa mga entities na yun kung sadyang nakatanggap na sila ng result mula sa mga presinto na yan na sinasabi ni Chairman Garcia ay natanggap na ng COMELEC. Pwede po mag-counter-checking. Yung po rin ang kadahilanan kung bakit yung lahat ng entities na yan kasama yung kanilang mga servers na super protected ay located lang sa isang gusali para naandun lahat sila. Para anytime pwede sila magkaroon ng comparison. In fact po, Sir Christian, yun din pong natatanggap ng COMELEC, naka-mirror ang DICT for the first time. Ibig sabihin, kung ano yung nare-receive namin mula sa presinto, alam lahat ng DICT. Kaya ngayon ibang media entities o kaya ibang political parties, pwede sila makipag-ugnayan sa DICT para pumakita rin nila kung pare-parehas ba ng tinatanggap ang lahat ng entities na ito. So kung iba yung ina-announce ng COMELEC ay lumalabas sa inyo, mado-double check sa iba pang mga sources in real time. Tama po kayo. Pwede po ma-verify ang lahat ng yan. Kaya po may iwasan na yung mga dating akusasyon, aligasyon na tatandaan natin. Sir Christian, merong isang pagkakataon, 7 oras, nabulunan ang server, transparency server, walang pumapasok na results and therefore pinagdudaan ng mga kababayan natin yung mismong resulta sa bakit naman hindi pumapasok at walang pumapasok na results. At the same time, gusto ko lang din pong sabihin, Sir Christian, kung ang isang presinto, kung ano man ang dahilan, ay hindi makapag-transmit, wala pong pangyayari ngayon, Sir Christian, na ang USB ay tatanggalin, ipupull out, at pagkatapos dadalhin sa bayan. Wala po. Mako-compromise ang integrity ng mismong USB at ng laman po nito. Ngayon po, ang ating pong gagawin, kung hindi makapag-transmit sa kahit anong parte ng paaralan, yung mismong machine, yung pong mismong machine ay dadalhin ng buo sa ating pong canvassing center sa bayan para at any given time, doon na magta-transmit at pagkatapos makakapag-transmit pa rin sa iba't ibang entities. So guarded yung machine, I suppose. Strictly guarded. Well, yes po, strictly guarded. At ito po, bago naman mag-transmit, Sir Christian, yung po yung nililiwanag namin, paulit-ulit. Bago po mag-transmit ang makina muna ay makakapag-imprenta na ng 9 na election returns at mandatory na instruction, yung pang-9 na election return ay pipirmahan kaagad ng mga teachers at kaagad po ito na ipapaskil sa labas ng presinto para makita na ng lahat, makapag-picture sila ng mismong kopya ng ER para alam na po ng mga tao nila na nasa canvassing ano ang ine-expect na result mula sa presinto na yan before the transmission of the results. May kopya na po kaagad ang lahat kahit po sa picture lamang. And in fact, pinayagan po namin ang NAMPREL at PPCRB na maliban sa kopya nila ng election return na hard copy, sila rin po ay bibigyan namin ng karapatan na makapture yung QR code ng bawat election returns o ng mismong resibo naman ng mga botante para po malaman nila kung tumutugma ang lahat doon sa mismo nakapaskil sa labas ng presinto. Okay. Nabanggit niyo yung resibo, no? Ano ba yung changes dito? Sa ordinaryong boboto, no? Ano yung ma-expect nila rin sa machine? At paano nila mababalidate kung yung binoto nila, yun yung pumasok at yun yung nabilang? Dati-rati, Sir Christian, ng mga nakakaraan na nabotohan, pag hinulog mo may napakaliit na screen, wala ka makikita doon. May mga kung ano lang na instruction doon. Pagkatapos, lalabas yung resibo, gugupitin, at pagkatapos titingnan mo yung resibo, nakalimutan mo kung yun nga talagang binoto mo. Hulog mo sa ballot box na kulay dilaw, alis ka na. Ngayon po, Sir Christian, ang mismo machine ay mayroong kasing laki ng laptop na ginagamit ko, ay 14-inch screen na screen. Pag hinulog mo yung iyong resibo, 2 seconds lang papasok ang resibo, Sir Christian. Kasi po 170 millimeters per second ang bilis ng ating pong makina. Dati po 100 millimeters per second lang. Ngayon po 170. Pagpasok mo ng balota,
2 to 3 seconds lang yon, ay maghihintay ka ng 14 seconds. Sa 14 seconds na yung binabasa ng makina ang balota, ito ba'y original na balota, ito ba'y balota na naka-assign para sa presintong to, nandiyan ba lahat ng secret markings ng balota na yan, at after 14 seconds, biglang pag na-confirm, lalabas ngayon yung receipt mo, automatically ikakat yan, nakakat na, maganda yung cut ng mismong makina. May cutter kasi talaga siya. At makikita mo, yung mismong resibo, biglang lalabas sa harapan mo sa screen na hindi makikita ng nasa tabi o ng mga watchers, yung mismong picture ng balota mo na nahulog sa loob ng makina. Makikita mo po yun. Ipapakita screen. Ikaw mismo, meron kang 15 seconds, Sir Christian, para tingnan kung yung boto na nasa resibo ay tumutugma doon sa boto na nandun sa screen. Yun yung mismong ballot image na tinatawag. So meaning to say, meron ballot review na tinatawag. Dati po walang ganyan. Ang likod naman po may 5 seconds ka na tingnan. Yung pong likod yan po ay para sa party list naman. Pwede bang baka matempt yung ibang kababayan natin na maglabas ng cellphone tapos picturean yung lalabas sa screen? Pwede po ba yun? Bawal pong picturean ng ating balota, bawal pong picturean ng ating resibo, bawal picturean ng ating screen. At therefore, bawal na rin mag-picture sa loob ng presinto. Huwag naman po tayo magpapa-Facebook pictures pa doon. Hindi po naman yung pagkakataon para gawin ng bagay na yan sapagkat meron na watchers na questioning kayo o kaya naman merong fellow voter na ayaw ng nagpipicture. So again, hindi po namin kukumpiskahin ng mga camera nila. Pero wag naman po doon pa magpipicture sa loob ng mismong presinto. Yan po ay pwede maging kasong election offense na may 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Sir Christian, gusto ko lang i-point out, pagkatapos magsuma total ng makina sa gabi ng alas 7, wala nang bumoboto, ang machine ay kaagad mag-iimprenta ng siyam na election returns katulad na nabanggit ko. Yung isa ipapaskil kaagad ng mga guro sa labas ng presinto. Pagkatapos noon lalabas sa screen, Sir Christian, tatanungin sa mga teachers, do you want to transmit the results? Ngayon po, bago po yan mag-ooperate, yung mismong machine, ay ipapasok muna ng mga teachers yung kanilang smart card, 3 smart cards po yan. At ipapasok din nila yung kanila pong mga password dahil para matanggap yung sa susunod na undertaking ng machine. Pagka po okay na, tsaka lang nila pipindutin yung pwede na mag-transmit ng results. So pagkatapos po mag-transmit in 3 to 5 seconds, Sir Christian, ang machine ay muling mag-iimprenta ng 21 election return. So technically, 30 ERs po lahat ng yan. At pagkatapos po, yes po, para mabigyan yung mga ibang political parties. At pagkatapos po, Sir Christian, makapag-print ng 21 election returns, yung pong machine, ipapakita sa lahat ng watchers na nasa loob ng presinto ang lahat ng picture images ng balota na nahulog sa maghapon, randomized, Sir Christian. Ano ibig sabihin? Kung ano yung nakita ng botante nung umaga na bumoto siya o nung panahon na bumoto siya, lahat pong yun ay ipapakita 15 seconds bawat harap, 5 seconds ang likod. At papayagan namin ang mga watchers na kumuha ng picture o i-video yung mismong picture image ng balota. Kung ang bumoto sa presinto na may botanteng 500 ay 300, nangangahulugan may 300 picture image dyan. And therefore, pwedeng manually bilangin ng headquarters, bilangin ng watcher, bilangin ng mga kandidato, ilan talaga nakuha nila base sa picture image ng balota na dapat tutugma sa na-print na election returns at dapat tutugma sa na-transmit na election returns. Therefore, hybridize ang feature ng machine, Sir Christian. Hindi pa pwedeng hindi tutugma yung mismong picture image doon sa na-print na election returns at na-transmit na result mula sa presinto. Okay, so maraming safeguards, yan ang binabanggit ninyo. Kung sakala may mapansin silang mga kaduda-duda, saan sila lalapit? Ay madali po lahat kasi po ang proceedings naman sa loob ng presinto ay pwede lahat ipalagay sa minutes ng voting and counting. Yan naman po talaga ang procedure natin. Kahit kese ho na may nagsuntukan dyan, kese ho na nagkagulo sa loob ng presinto, lahat ay nakalagay sa minutes po ng ating pong presinto.